Hindi ka man lang kalahati ng nanay ko. Iyan ang mga salitang humiwa sa puso ko, galing pa sa sarili kong manugang na si Vanessa. Sa sarili kong hapagkainan, nakaramdam ako ng hiya at walang utang na loob. Hindi nila alam, habang nag-aastang reyna sila, lihim akong nagtitipid. Kumakain lang ako ng kanin at itlog para lang mabayaran ang 50,000 na upa nila. Ako, ang ilaw ng tahanan, ay naging isang kasambahay na walang halaga. Pero doon sila nagkamali. Nang iminungkahi niyang ang nanay niya na ang magbayad, ibinunyag ko ang lihim ko. Siya na ang magbayad ng upa mo. Ang dangal ko, babawiin ko. Ang trump card ko ay hindi pera, kundi ang lakas na tumayo at humanap ng katarungan. At nagsisimula ang bagong buhay ko sa tawag mula sa Seattle. Kung naramdaman mo na ring nawalan ng boses sa sarili mong tahanan, i-like at i-share ang kwentong ito. Kwentuhan mo ako sa comment. Saan kayo nanonood? Namilat ang anak kong si Robert. Upa? Anong upa? Sigaw niya, nanlalaki ang mga mata. Sa sandaling iyon, alam kong magbabago na nang tuluyan ang buhay ko. At ang revelasyong ito ay simula pa lang ng isang kwento na walang sinuman ang nag-akala. Ako si Corazon, 70 taong gulang na ako. At nang gabing iyon, natuklasan ko na ang walang pasubaling pagmamahal ng isang ina ay maaaring maging pinakamalaking kahinaan niya. Sa loob ng 6 na buwan, palihim kong binabayaran ang fine 40,000 na buwan ng upa para sa apartment kung saan nakatira sina Robert at Vanessa. Naniwala ako na tungkulin kong tulungan ang anak ko sa pinansyal na paghihirap niya. Hindi ko naisip na habang sinasakripisyo ko ang pinag-ipunan ko sa buhay, nakikita lang pala nila akong pabigat, isang taong mababa na maaari nilang insultuhin nang walang kahihinatnan. Nagsimula ang lahat 6 na buwan na ang nakalipas nang lumapit sa akin si Robert. May luha sa mga mata at ipinaliwanag na nawalan siya ng trabaho at hindi nila kayang bayaran ang upa nila. Nay, ilang buwan lang ito hanggang sa makahanap ako. Sabi niya sa boses na lagi akong pinapahina. Tulad ng sinumang ina na nagmamahal sa anak niya, hindi ako nag-atubili kahit sandali. Kinuha ko ang ipon ko, ang perang inipon ko ng paisa-isa sa paglipas ng mga taon sa pagtatrabaho bilang mananahi at sinimulan kong bayaran ang upa nila nang hindi alam ni Vanessa. Sekreto natin ito, Nay, pakiusap ni Robert. Ayoko kasing makonsensya si Vanessa na umaasa sa inyo. Napakawalang malay ko para paniwalaan na pinoprotektahan niya ang dangal ng asawa niya. Gayong ang totoo, ang sarili niyang imahe bilang isang tagapagtaguyod ang pinoprotektahan niya. Habang binibilang ko ang bawat piso para lang makatulong sa kanila, namumuhay sila na parang walang nagbago. Kumakain sa labas, bumibili ng bagong damit, at nagpaplano ng mga bakasyon na alam kong hindi nila kayang bayaran. Kakaiba ang hapunan ng gabing iyon. Buong araw akong nagluto ng paborito niyang ulam, inihaw na manok na may mushroom sauce, kanin na may gulay, at yung vanilla pudding na gusto niya mula pa noong bata siya. Ang hapagkainan ay perpektong inihanda kasama ang mga kristal na baso na minana ko pa sa nanay ko at ang mga kubyertos na pilak na ginagamit ko lang sa mga espesyal na okasyon. Dumating si Vanessa na nakasuot ng eleganteng pulang damit at sapatos na siguro ay mas mahal pa kaysa sa buwanang gastusin ko sa pagkain. Mula nang pumasok sila, napansin kong kakaiba ang aura. Mayroon si Vanessa ng sapilitang ngiti na alam kong alam na alam ko. Yung ginagamit niya kapag may gagawin siyang hindi maganda. Si Robert naman ay mukhang kinakabahan. Iniiwasan ang tingin ko at patuloy na nilalaro ang telepono niya. Habang kumakain, matindi ang tensyon sa usapan. Binatikos ni Vanessa ang lahat. Ang temperatura ng pagkain, ang dekorasyon ng bahay ko, maging ang amoy ng air freshener sa sala. Corazon, hindi mo ba naisip na panahon na para i-refresh mo itong lugar mo? Komento niya sa tono na nakakababa ng loob na nakakainis sa akin. Mas moderno ang bahay ng nanay ko. Mayroon siyang mga uso at minimalistang gamit. Ngumiti ako, sinusubukan kong mapanatili ang kapayapaan. Ngunit sa kaloob-looban ko, naramdaman kong tumataas ang inis ko. 30 taon na akong nakatira sa bahay na yon. Bawat bagay ay may alaala. Bawat sulok ay may kwentong isinasalaysay.
Nang dumating ang oras ng panghimagas, inakala kong sa wakas ay masisiyahan kami sa isang masarap na sandali. Ginawa ko ang puding ng buong ingat, inaalala kung paano ito kinakain ni Robert noong bata pa siya. Sinasabihan akong ako ang pinakamagaling na magluto sa mundo. Ngunit sa halip na pasasalamat, natanggap ko ang mga salitang tumusok sa kaluluwa ko tulad ng tinik. Hindi ka man lang kalahati ng babae kung sino ang nanay ko. Ang bigat ng mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha. Napatigil ako habang nakabitin sa ere ang kutsara ng puding. Nararamdaman ko ang bukol ng emosyon na umaakyat sa lalamunan ko. Tiningnan ako ni Vanessa nang may malupit na ngiti, na para bang naghihintay siya buong gabi sa perpektong sandali para saktan ako. Ibinaba ni Robert ang ulo niya, iniiwasan ang mga mata ko. Sa sandaling iyon, alam kong kasabwat siya sa plano ng asawa niya. Pakiulit, nagawa kong ibulong, nanginginig ang boses ko kahit na alam kong perpekto ko siyang narinig. Sumandal si Vanessa sa upuan niya nang may huwad na kagandahan, na para bang siya ang may-ari ng bahay ko. At inulit ang mga salita nang mas matindi ang pagkalupit. Narinig mo ako, Corazon. Ang nanay ko ay isang matagumpay, independenteng babae na nagtayo ng sarili niyang imperyo. Hindi niya kailanman kinailangan ng sinuman. May sarili siyang kumpanya, ang beach house niya sa Florida, ang mga biyahe niya sa Europa. Ikaw, abay, marunong ka lang magluto at manahi. Bawat salita ay tumama sa puso ko. Naalala ko ang lahat ng taon na nagtrabaho ako mula alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Nagtatahi ng mga damit para sa mga debut. Nag-aayos ng mga damit para sa mga ikakasal. Nagbuburda ng mga tablecloth para sa kasal ng iba. Habang hindi ako nagkaroon ng pagkakataong planuhin ang sarili ko. Naalala ko ang mga gabing walang tulog noong maliit pa si Robert at may lagnat. Kung paano ko ipinagbili ang ilan sa mga alahas ko para bayaran ang tuition niya sa kolehiyo, at kung paano ako nagtrabaho ng double shift para magkaroon siya ng lahat ng kailangan niya. Vanessa, tama na, mahinang bulong ni Robert. Walang lakas para ipagtanggol talaga ako. Ang dalawang salitang iyon ay mas masahol pa kaysa sa katahimikan dahil kinumpirma nito na sang-ayon siya sa asawa niya, na bahagi siya ng nakaplanong panghihiya na ito. Ang anak ko, ang batang nagsabi sa akin noon na ako ang bayani niya, ay hinahayaan akong tratuhin na parang isang katulong sa sarili kong bahay. Huwag, Robert, hayaan mo akong tapusin. Patuloy ni Vanessa sa matinis na boses na ginagamit niya kapag gusto niyang magtunog superior. Kailangan marinig ng nanay mo ang totoo. Hindi kailanman papayag ang nanay ko na mamuhay ang anak niya sa ganitong pagkaordinaryo. Gumawa siya ng isang kilos na nagpapawalang halaga. Itinuro ang silid kainan ko, kung saan napakaraming magagandang alaala ang nakalagay. Tutulungan niya kami na makakuha ng mas maganda. Hindi niya kami pananatilihin sa kahirapan sa pamamagitan ng kanyang huwad na kabaitan. Sa sandaling iyon, may something na pumutok sa loob ko. Hindi lang ito ang kawalang katarungan ng mga salita niya, kundi ang lubos na kawalang utang na loob ng isang taong nabubuhay sa aking kabutihang loob nang hindi niya alam. Sa loob ng 6 na buwan, ako ang nagbabayad ng bubong sa ibabaw ng kanilang mapagmataas na mga ulo. Pinagkaitan ko ang sarili ko ng gamot para sa arthritis ko para lang masiguro na mayroon silang komportableng lugar na titirhan. Dahan-dahan akong tumayo mula sa upuan ko. Nararamdaman ang pag-agos ng adrenaline na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Sige Vanessa, sabi ko nang may kapayapaan na ikinagulat ko. Kung ang nanay mo ay napakagaling, kung siya ay mas mahusay na babae kaysa sa akin, kung ganoon, sa tingin ko, oras na para akuin niya ang mga responsibilidad na dapat mayroon ang isang matagumpay na babae. Tiningnan ako ni Robert nang naguguluhan. Ngunit pinanatili ni Vanessa ang mapagmalaking ngiti sa mukha niya na para bang nanalo siya sa isang labanan. Eksakto, Corazon. Natutuwa akong sa wakas ay nauunawaan mo na ang lugar mo sa pamilyang ito. Ay, lubos kong nauunawaan ang lugar ko, sagot ko, lalong tumitibay ang boses ko sa bawat salita.
At ang lugar ko ay hindi nakasama ang pagbabayad ng 45,000 bawat buwan para sa apartment ninyo sa 420 Hamilton Street, Unit 3. Ang katahimikan na sumunod ay napakalalim, kaya't narinig ko ang tiktak ng orasan sa kusina. Tumayo si Robert ng napakabilis, kaya't natumba niya ang baso niya ng tubig. "Anong upa?" Sigaw niya. Nanlalaki ang mga mata, tinitingnan ako na parang nagsalita ako ng isang banyagang wika. "Anong pinagsasabi mo, Nay?" Ang mapagmataas na ngiti ni Vanessa ay tuluyan nang nawala. Ngayon, tiningnan niya ako ng may halo ng takot at pagkalito na nagbigay sa akin ng napakalaking kasiyahan. "Ang upa na relihiyoso kong binabayaran bawat buwan mula noong Pebrero." Patuloy ko, sinasabayan ang bawat segundo ng pagkalito nila. 45,000 na nagmumula sa bank account ko tuwing ikalima ng buwan, kasama ang 5,000 na karagdagang bayad na sinisingil ng landlord para sa direct deposit. 50,000 sa kabuuan na binabayaran ko para mabuhay kayo ng komportable habang winawalang galang ninyo ako. Bumagsak si Robert sa upuan niya na para bang hindi na siya kayang hawakan ng mga binti niya. "Pero sabi mo sa akin kinausap mo ang landlord na binibigyan kanya ng oras para makuha ang pera." Nauutal niyang sinabi, sirang-sira ang boses. Tiningnan siya ni Vanessa nang may galit na hindi ko pa nakita, na para bang siya ang may kasalanan sa pagsira ng sandali ng kaluwalhatian niya. Nagsinungaling ako. Inamin ko ng walang bahid ng pagsisisi. Nagsinungaling ako dahil akala ko tinutulungan ko ang anak ko. Akala ko pansamantala lang ito. Akala ko maa-appreciate ninyo ang sakripisyo balang araw. Pero ngayon, nakikita ko na para sa inyo, isa lang akong silly old woman na nararapat na mapahiya. Sinubukan ni Vanessa na bawiin ang sarili niya, ngunit nawala ang mapagmataas na tiwala sa boses niya. "Corazon, hindi ko alam. Hindi kailanman sinabi ni Robert sa akin na ikaw ang nagbabayad." Nagsimula siyang umutal, ngunit pinutol ko siya, itinaas ang kamay ko. "Hindi ako interesado sa mga dahilan mo, mahal. Kung ang nanay mo ay napakaganda tulad ng sinasabi mo, sigurado akong magiging masaya siyang akuin ang responsibilidad na ito. Kung tutuusin, ang isang babaeng napakagaling at independyente ay walang problema sa pagbabayad ng upa ng anak at manugang niya, hindi ba?" Ang pangungutya sa boses ko ay napakalinaw na maging si Robert ay natigilan. Ang kapal ng hangin sa silid kainan ay parang kaya mong hiwain gamit ang kutsilyo. Sumulyap si Vanessa pabalik-balik sa pagitan namin ni Robert na para bang mabilis niyang kinakalkula ang mga implikasyon ng kakadiskubre niya lang. Nanginginig ang mga kamay ni Robert at nagsimula siyang magpawis. "Nay, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo?" Sa wakas ay tanong niya, pumipiyok ang boses. "Bakit mo pinaniwalaan sa akin na nag-ayos ka sa landlord?" Umalagwa ang tanong ni Robert sa silid kainan na parang isang masakit na dagok. "Nagsinungaling ako dahil ikaw ang anak ko, Robert. Dahil nang lumapit ka sa akin na umiiyak, sinasabi mong nawala na ang lahat sa iyo at wala ka ng pera para sa pagkain, hindi ko kayang manood lang sa anak na pinalaki ko, sa lalaking mas mahal ko pa kaysa sa sarili kong buhay na naghihirap." Nanatiling tahimik si Vanessa, ngunit nakikita kong nag-iisip siya ng mabilis para iproseso ang mga implikasyon ng revelasyon ko. Ang kulay pink mula sa mamahaling makeup niya ay umalis mula sa mga pisngi niya at mukha siyang maputla. Hinaplos ni Robert ang buhok niya gamit ang mga kamay niya, isang kilos na ginagawa niya mula pa noong bata siya kapag kinakabahan o natatakot siya. "Nagsinungaling ako," patuloy ko, lalong tumitibay ang boses ko. "Dahil akala ko pansamantala lang ito. Dahil naniwala ako na kapag nakarecover ka na sa financial at nakahanap ng matatag na trabaho, magpapasalamat ka sa akin. Hindi ko naisip na habang pinagkakaitan ko ang sarili ko ng gamot para sa arthritis ko, habang tumitigil ako sa pagbili ng karne para lang maipon ang 45,000 bawat buwan na iyon, kayong dalawa ay nagpaplano kung paano ako pahiyain sa sarili kong bahay. Sinubukan akong putulin ni Robert, ngunit itinaas ko ang kamay ko para patahimikin siya. "Huwag, ngayon makikinig ka sa akin, Robert. Sa loob ng 6 na buwan, kumakain ako ng kanin at itlog sa hapunan.
Nagsusuot ako ng parehong pair ng sirang sapatos dahil wala akong pera para sa bago. Alam mo ba ang ginawa ko noong nakaraang linggo? Ipinagbili ko ang wedding ring ng tatay mo. Ang singsing na iningatan ko bilang pinakamamahal kong kayamanan para lang mabayaran ang upa ninyo at magkaroon ng pagkain sa fridge ko. Namuo ang luha sa mga mata ko, ngunit ito ay luha ng galit, hindi kalungkutan. Ipinagbili ko ang tanging pisikal na alaala ko ng asawa ko, ng lalaking nagmahal sa akin sa loob ng 30 taon para suportahan ang isang mag-asawa na kinokonsidera akong mababa, ordinaryo at hindi karapat-dapat sa respeto. Sa wakas ay natagpuan ni Vanessa ang boses niya, kahit na ito ay maliit at nanginginig na ngayon. Corazon, hindi ko alam. Hindi kailanman sinabi ni Robert sa akin na ikaw ang nagbabayad. Ngunit pinutol ko siya sa isang tingin na kaya nang tunawin ang bakal. Siyempre, hindi mo alam, mahal, dahil pinili ng asawa mong magsinungaling sa iyo rin. Mas pinili niyang paniwalaan mo na siya ang kumita ng pera ng mag-isa kaysa aminin na umaasa siya sa nanay niya. Mediocre. Dinura ko ang salitang mediocre nang may galit kaya't biglang umatras si Vanessa. Sa wakas ay sumabog si Robert. Nay, hindi ko kailanman ginusto na maging ganito. Ikaw ang nagpumilit. Hindi ako humingi sa iyo ng labis na sakripisyo. Ang boses niya ay nagtunog desperado, parang isang bata na nahuli sa kasinungalingan, ngunit ang mga salita niya ay lalo lang nagpainit sa galit ko. Ako ang nagpumilit? Sigaw ko, sa wakas ay nawala ang composure ko. Lumapit ka sa bahay ko na humihikbi na parang 5 taong gulang. Sinabi mong hindi mo kayang bumili ng tinapay, na umiiyak si Vanessa gabi-gabi sa kahihiyan ng hindi pagbayad ng mga bill. Anong klaseng ina ako kung isinara ko ang pinto ko sa iyo? Ang katahimikan na sumunod ay nakapipinsala. Tiningnan ni Robert si Vanessa nang may tingin ng paninisi na binalikan niya ng may parehong intensity. Malinaw na may mga sikreto at kasinungalingan sa magkabilang panig at nawala sa kanila ang naging ganap na tapat sa isa't isa. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat, Robert? Patuloy ko. Nararamdaman ang pag-agos ng luha sa kulubot kong pisngi. Hindi ang pera, hindi ang sakripisyo. Ito ay dahil sa lahat ng mga buwan na ito, tuwing bumibisita ka, nakikita ko ang paghamak sa mga mata mo. Binabatikos ni Vanessa ang bahay ko, ang pagkain ko, ang damit ko, ang asal ko. Lahat habang hindi niya alam na ang pera ko ang nagbabayad ng bubong niya. At ikaw? Hinayaan mo lang siyang gawin ito. Sinubukan akong lapitan ni Robert, ngunit umatras ako. Nay, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Walang kailangang ipaliwanag. Pinutol ko siya ng matalas. Kalalabas lang ng paliwanag. Naniniwala ang asawa mo na hindi ako kalahati ng babae kung sino ang nanay niya. Abay, kung ganoon, ipakita ng nanay niya kung anong klaseng babae siya sa pag-ako ng mga responsibilidad niya. Sa wakas ay nakahanap si Vanessa ng tapang para magsalita kahit na nanginginig pa rin ang boses niya. Corazon, ang mga salita ko ay nasabi sa isang sandali ng na-stress lang ako sa ibang bagay. Pinutol ko siya ng may mapait na tawa. Na-stress ka sa pagkain sa bahay ng babaeng nagbabayad ng upa mo. Na-stress ka dahil kailangan mong magpanggap na maging cordial sa isang taong kinokonsidera mong napakababa. Ang tensyon sa hangin ay napakakapal, kaya mong hiwain gamit ang kutsilyo. Naglakad-lakad si Robert sa silid kainan na parang isang hayop na nakakulong habang nakaupo si Vanessa at pinipilipit ang isang napkin sa nanginginig niyang mga kamay. Alam mo ba kung ano ang pinakamalungkot na bahagi ng lahat ng ito? Patuloy ko, nararamdaman ko ang kakaibang kapayapaan na dumarating sa akin. Talagang naniwala ako na kami ay isang pamilya. Nang ikasal ako sa tatay mo, Robert, nangarap akong magkaroon ng maraming anak na may mga apo na tumatakbo sa bahay na ito na may mga hapunan ng pamilya na puno ng tawa at pagmamahal. Pagkatapos ng mga taon ng pagsubok na magbuntis, nang sa wakas ay dumating ka, naisip ko na binigyan ako ng Diyos ng pinakadakilang regalo sa mundo. Tumigil si Robert at tiningnan ako. Puno ng luha ang mga mata niya. Nay, mahal kita. Alam mong mahal kita. Ang pagmamahal ay hindi lang salita, anak. Ang pagmamahal ay kilos. Ito ay respeto. Ito ay proteksyon.
Kapag iniinsulto ako ng asawa mo at nananatili kang tahimik. Kapag hinahayaan mo siyang pahiyain ako sa sarili kong bahay. Kapag nagsisinungaling ka sa akin para itago na umaasa ka sa akin sa finansyal. Hindi iyan pagmamahal, iyan ay convenience. Tumayo si Vanessa ng biglaan na itumba ang upuan niya. Tama na. Hindi ako mananatili dito para makinig sa sermon na ito. Robert, aalis na tayo ngayon? Nabawi ng boses niya ang ilan sa karaniwan niyang pagmamataas, ngunit nakita ko ang panik sa mga mata niya. Huwag, sabi ni Robert ng matatag, nagulat kaming dalawa. Hindi tayo aalis hanggang hindi natin inaayos ito. Nay, pakiusap, umupo ka. Kailangan nating mag-usap na parang matatanda. Ngunit nagawa ko na ang desisyon ko. Wala nang kailangang pag-usapan, Robert. Ang mga baraha ay nasa mesa. Ginawa ng napakalinaw ng asawa mo ang nararamdaman niya tungkol sa akin at naging kasing linaw ko rin ang iniisip ko tungkol sa inyong dalawa. Simula bukas, hindi ko nababayaran ang upa ninyo. Kung ang nanay ni Vanessa ay napakagaling tulad ng sinasabi niya, sigurado akong makakahanap siya ng paraan para tulungan kayo. Pero Nay, hindi mo iyan magagawa, iyak ni Robert. At sa unang pagkakataon buong gabi, nakita ko ang tunay na takot sa mga mata niya. Wala kaming pera. Natanggal ako sa trabaho 2 linggo na ang nakalipas. Sasabihin ko sana sa iyo pagkatapos ng hapunan. Tumama ang mga salita ni Robert sa silid kainan na parang isang bomba. Natanggal ka sa trabaho 2 linggo na ang nakalipas? Inulit ko ng dahan-dahan, isang bagong alon ng pagtataksil ang dumaloy sa akin. At wala kang sinabi sa akin? Hinayaan mo ang asawa mo na pahiyain ako, alam mo na lubos kang umaasa sa akin. Pumiyok ang boses ko sa huling salita, hindi mula sa kalungkutan, kundi mula sa galit na napakalalim kaya't nanginginig ang mga kamay ko. Lumingon si Vanessa kay Robert, nagniningas ang mga mata sa galit. Ano? Natanggal ka sa trabaho 2 linggo na ang nakalipas at hindi mo sinabi sa akin? Nagpapagastos ako na parang normal ang lahat habang ikaw. Hindi niya matapos ang pangungusap. Itinakip niya ang mga kamay niya sa mukha niya at nagsimulang humikbi ng dramatically na parang isang artista sa soap opera. Vanessa, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Sinimulan ni Robert, ngunit pinutol niya ito sa isang hininga. Huwag mo akong sabihan na kumalma. Kahapon lang, binili ko ang 25,000 na sapatos na iyon. Noong nakaraang linggo, nag-book ako ng spa para sa birthday ko. Robert, wala na tayong pera at hinayaan mo akong gumastos na parang isang idiot. Ang mga luha niya ay ganap na sumira sa makeup niya at ngayon ay eksaktong mukha siya kung ano siya, isang desperado at natatakot na babae. Pinanood ko ang surreal na eksena, nararamdaman ang kakaibang halo ng kasiyahan at sakit. Sa loob ng maraming buwan, dinala ko ang bigat ng pagsuporta sa mag-asawang ito. At ngayon sa wakas ay hinaharap nila ang realidad ng sitwasyon nila. Mukhang talunan si Robert, nakayuko ang mga balikat niya at nakatakip ang mukha niya sa mga kamay niya. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakaawa sa lahat ng ito, Robert? Sabi ko nang may kapayapaan na ikinagulat ko. Kahit ngayon, pagkatapos matuklasan na nagsisinungaling ka sa akin at pinapahiya ako, ang una kong instinct ay tanungin kung kailangan mo ng tulong. Iyan ang ginagawa ng isang ina, anak. Iyan ang ginagawa ng walang pasubaling pagmamahal. Tumingin sa akin si Robert at sa isang sandali nakita ko ang munting bata na tumatakbo sa akin kapag may nightmares siya. Nay, nawalan ako ng trabaho dahil na-late ako 3 beses ng sunod-sunod. Nagkasakit kasi si Vanessa at kailangan ko siyang alagaan. Dalhin sa doktor at pinutol siya ni Vanessa nang may tingin na nakamamatay. Hindi ako nagkasakit. May appointment ako sa dermatologist ko para sa beauty treatments ko. Huwag mo akong gamitin bilang dahilan para sa kawalang responsibilidad mo. Ang maskara ay ganap na nahulog. Ang elegante, superior na babae na dumating sa bahay ko ay nawala, nagpakita ng isang taong bulgar at desperado. Beauty treatments? Tanong ko nang hindi makapaniwala. Sinasabi mo sa akin na nawalan ng trabaho ang anak ko dahil kailangan kanyang dalhin sa mga beauty treatments habang ipinagbili ko ang alahas ko para bayaran ang bubong ninyo? Isang tawa na napakapait, kaya't natakot ako
ang lumabas sa lalamunan ko. Nilapitan ako ni Robert, nakalahad ang mga kamay niya sa isang mapag-imbot na kilos. Naipakiusap, alam kong nagkamali ako, alam kong binigo kita, pero hindi mo kami pwedeng iwan ngayon. Wala kaming mapupuntahan. Nasa Europa ang mga magulang ni Vanessa. At pinutol siya ulit ni Vanessa. Hindi nasa Europa ang mga magulang ko. Nasa bayan lang sila. Sinabi mo sa akin na sabihin ko na okay kami para hindi sila mag-alala. Isang kasinungalingan pagkatapos ng isa pa ay natatanggal na parang mga layer ng isang bulok na sibuyas. At ilang trabaho na ang nawala sa'yo, Robert? Tanong ko sa boses na napakahina kaya't halos hindi ko na marinig. Ilang beses mo na akong sinungalingan? Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Hindi ako matingnan ni Robert sa mata at nagsimula ulit humikbi si Vanessa, ngunit sa pagkakataong ito mas genuine na para bang sa wakas ay naunawaan niya ang bigat ng sitwasyon nila. 3 trabaho sa nakalipas na 2 taon, sa wakas ay inamin ni Robert, sirang-sira ang boses. Lagi akong naghahanap ng dahilan. Lagi kong sinasabi sa iyo na pansamantala lang na nagbabawas ng tao ang mga kumpanya. Tumigil siya at tiningnan ako nang may mga matang iyon na dati ay ang buong mundo ko. Nay, may problema ako. Sa tingin ko, mayroon akong totoong problema. Sa unang pagkakataon buong gabi, naramdaman ko ang isang bagay na katulad ng habag. Ang anak ko ay hindi lang isang sinungaling. Siya ay isang taong nangangailangan ng propesyonal na tulong. Ngunit ang habag ay hindi nagbura ng pagtataksil. Hindi nito pinagaling ang mga sugat na binuksan ng mga salita niya at ng asawa niya sa puso ko. Robert, sabi ko ng dahan-dahan, ang pag-amin na may problema ka ay ang unang hakbang, ngunit hindi ako pwedeng manatiling safety net mo habang wala kang ginagawa para magbago. Hindi ako pwedeng patuloy na isakripisyo ang sarili kong kaligayahan para lang mapanatili ang isang buhay na nakabatay sa kasinungalingan. Tumayo si Vanessa ng biglaan, pinunasan ng luha niya gamit ang sleeve ng pulang damit niya. Kakatawa ito, Corazon. Ikaw ang nanay niya. Hindi iniiwan ng mga ina ang mga anak nila. Hindi kailanman gagawin ito ng nanay ko sa akin. Ang pagmamataas ay bumalik sa boses niya na parang isang pananggalang. Hindi kailanman nakipag-deal ang nanay mo sa ganito dahil hindi mo kailanman sinabi sa kanya ang totoo. Sagot ko nang may icy calm. At tama ka sa isang bagay, Vanessa. Hindi iniiwan ng mga ina ang mga anak nila. Pero hindi ko iniiwan ang anak ko. Pinipigilan ko lang siyang gamitin ako. Nilapitan ako ni Robert at hinawakan ang mga kamay ko. Malamig ang mga ito at nanginginig. Nay, nangangako ako na magbabago ako. Magpapatingin ako sa doktor. Maghahanap ako ng trabaho. Ayusin ko ang mga bagay sa pagkakataong ito. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ko ang mga kamay na iyon na dating napakaliit na hinawakan ko noong natuto siyang lumakad, noong natakot siya sa dilim, noong kailangan niya ng ginhawa pagkatapos ng nightmare. Robert, ilang huling pagkakataon na ang ibinigay ko sa iyo. Ilang beses mo na akong ginawaan ng parehong pangako. Hindi siya makasagot dahil alam naming dalawa ang sagot. Nawalan ako ng bilang sa mga beses na nagkaroon kami ng eksaktong pag-uusap na ito, ng mga sirang pangako at crushed hopes. Matatapos na ang lease ninyo sa susunod na buwan, inanunsyo ko, dahan-dahang binawi ang mga kamay ko sa kanya. Mayroon kang 30 araw para makahanap ng solusyon. Pagkatapos niyan, hindi na ako mananagot para sa housing ninyo. Sumugod si Vanessa patungo sa pinto. Tara na, Robert. Hindi ako mananatili dito para mapahiya ng isang babaeng hindi nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Ngunit hindi gumalaw si Robert. Vanessa, maaari kang umalis kung gusto mo. Kailangan kong kausapin ang nanay ko. May tigas ang boses niya na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. At sa isang sandali, just for a moment, nakita ko ang isang glimmer ng lalaking sana ay siya. Napatigil si Vanessa nang marinig ang mga salita ni Robert. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang ekspresyon niya ay halo ng hindi makapaniwala at purong galit. Inuutusan mo akong umalis pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para sa kasal na ito?
Ang boses niya ay naging matinis, halos hysterical, at kumilos siya gamit ang mga kamay niya na para bang nagkokondak ng isang hindi nakikitang orkestra. Vanessa, pakiusap. Kailangan kong ayusin ito sa nanay ko. Napakarami nang nangyari ngayong gabi. Sinubukan ni Robert na magpaliwanag, ngunit pinutol niya ito sa isang hininga na marahil ay nagising ang buong block. Huwag, hindi ako aalis. Kung luluhod ka na parang aso sa harap ng nanay mo, gagawin mo iyan na kasama ako dito. Nagtatapos ang mga braso niya at nagtanim siya ng matatag sa gitna ng silid kainan ko na parang isang estatwa ng katigasan ng ulo. Bukod pa rito, direkta akong apektado ng usapang ito. Kung titigil siya sa pagbabayad ng upa natin, saan tayo titira? Sa isang homeless shelter? Pinanood ko ang eksena nang may halo ng fascination at takot. Sa isang gabi, nakita ko ang perpektong fasad na itinayo ng mag-asawang ito na gumuho, nagpakita ng mga kasinungalingan na hinabi nila sa loob ng maraming buwan. Ito ay parang panonood ng aksidente ng kotse ng dahan-dahan. Katakot-takot, ngunit imposibleng iwasan ang tingin. Vanessa, sabi ko sa wakas, sa tingin ko sapat na ang sinabi mo para sa isang gabi. Ginawa mo ng napakalinaw kung ano ang iniisip mo tungkol sa akin. At naging kasing linaw ko rin ang iniisip ko tungkol sa inyong dalawa. Wala nang masyadong kailangang pag-usapan. Meron pang maraming kailangang pag-usapan. Tili niya, ang mukha niya ay kasing pula ng damit niya. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay namin dahil lang na-offend ka sa isang komento. Nagpapatawad ang mga pamilya. Sinusuportahan ng mga pamilya ang isa't isa. Ang pagkukunwari ng mga salita niya ay tumama sa akin na parang sampal. Sinusuportahan ng mga pamilya ang isa't isa? Inulit ko ng dahan-dahan. Ibig mo bang sabihin ang paraan ng pagsuporta mo sa akin ngayong gabi? O ang paraan ng pagsuporta ni Robert sa akin sa pagsisinungaling tungkol sa trabaho niya? O marahil ang ibig mong sabihin ay ang paraan ng pagsuporta mo sa akin sa pagpapasakripisyo sa akin ng ipon ko habang namumuhay ka na parang walang mali? Umupo ng mabigat si Robert sa isa sa mga upuan sa hapagkainan. Nakatakip ang ulo niya sa mga kamay niya. Nay, alam kong gumawa kami ng kakilakilabot na mga pagkakamali. Alam kong sinaktan ka namin sa mga paraang hindi mapapatawad, pero kung tatalikuran mo kami ngayon, wala kaming literal na mapupuntahan. Hindi iyan problema ko, sagot ko. Ang mga salita ay lumabas ng may harshness na ikinagulat maging ng sarili ko. Sa loob ng 70 taon, inaalagaan ko ang iba. Inalagaan ko ang mga magulang ko hanggang sa mamatay sila. Inalagaan ko ang tatay mo sa sakit niya. Inalagaan kita mula noong araw na ipinanganak ka. Alam mo ba kung kailan ang huling pagkakataon na may nag-alaga sa akin? Kailan ang huling pagkakataon na may nag-alala sa kaligayahan ko? Ang katahimikan na sumunod ay malalim at masakit. Tumingala si Robert at tiningnan ako ng may ekspresyon na hindi ko pa nakita mula noong bata pa siya. Ang halo na iyon ng pagkakasala at pag-unawa na lumabas kapag sa wakas ay napagtanto niya na gumawa siya ng isang bagay na napakamali. Wala, inamin niya sa isang boses na halos hindi marinig. Hindi ko kailanman inalala ang pag-aalaga sa iyo. Lagi kong ipinapalagay na nandoon ka, na lagi kang fine, na lagi kang may lakas para lutasin ang lahat ng mga problema. Mukhang nawawala na ng pasensya si Vanessa sa emosyonal na pag-uusap na ito. Tama na ang melodrama, Corazon. Ikaw ang nanay. Responsibilidad mong tulungan ang anak mo. Hindi mo pwedeng basta na lang desisyonan na ayaw mo nang maging isang ina. Ang mga salitang iyon ang final straw. Naglakad ako patungo kay Vanessa hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo ko sa mukha niya. At nang magsalita ako, ang boses ko ay napakahina at nagbabanta kaya't instinctively siyang umatras. Huwag na huwag mo akong sasabihan kung anong klaseng ina ang dapat kong maging. 35 taon na akong naging isang ina. Isinakripisyo ko ang kabataan ko, ang mga pangarap ko, ang mga pagkakataon ko, ang pera ko, ang kalusugan ko, lahat para sa anak ko. Ano ang isinakripisyo mo? Ang mga beauty treatments mo? Ang 25,000 na sapatos mo? Sinubukan ni Vanessa na sumagot, ngunit nagpatuloy ako nang hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Ang pagiging isang ina ay hindi nangangahulugan ng pagiging isang permanenteng ATM.
Ang pagiging isang ina ay hindi nangangahulugan ng pagtanggap ng kahihiyan at kawalang galang. Ang pagiging isang ina ay nangangahulugan ng pagtuturo sa mga anak mo na maging responsable, independyente, mapitagang tao. At sa bagay na iyon, malinaw na nabigo ako. Tumayo si Robert nang biglaan na itumba ang upuan niya. Huwag mong sabihin yan, naging kahangahangang ina ka. Ako ang nagkamali. Ako ang sumira. Oo, Robert, nagkamali ka. Pero nagkamali rin ako sa pagpapaabot nito sa ganito. Sa pagpapapayag na maging isang lalaki ka na nagsisinungaling sa asawa niya, na nagsisinungaling sa nanay niya, na hinahayaan na mapahiya ang babaeng nagpalaki sa kanya. Umagos ang luha sa mga pisngi ko, ngunit nanatiling matatag ang boses ko. Nagsimulang maglakad-lakad si Vanessa sa silid kainan na parang isang hayop na nakakulong. Isa itong bangungot. Ang mga in-laws ay dapat tumulong sa mga manugang nilang babae. Dapat kaming maging isang pamilya. Pamilya? Pinutol ko siya ng may mapait na tawa. Kailan mo ba ako tinrato na parang pamilya, Vanessa? Kailan mo ba ako pinakitaan ng respeto, pagmamahal o konsiderasyon? Mula nang makilala mo si Robert, tinrato mo ako na parang isang hadlang, isang bagay na nakakainis na kailangan mong tiisin para lang mapanatiling masaya ang asawa mo. Hindi iyan totoo, protesta niya. Ngunit kulang sa paniniwala ang boses niya. Hindi totoo? Tanong ko, nagtatapos ang mga braso ko. Naalala mo ba noong nakaraang Pasko nang iminungkahi mo na mas magiging mabuti para sa inyo na mag-isa ninyong ipagdiwang ang mga pista dahil hindi ko raw naiintindihan ang modernong mga tradisyon? Naalala mo ba nang inalok kong magluto para sa anniversary ninyo at sinabi mo na mas gusto mo ng isang bagay na mas sopistikado? Naalala mo ba nang batikusin mo ako dahil sa pagsusuot ko ng paborito kong purple dress dahil ang mga babae raw sa edad ko ay dapat magsuot ng mas subtle na kulay? Bawat halimbawa na ibinigay ko ay parang isang maliit na saksak at nakita ko si Robert na natigilan sa bawat alaala. Nandoon siya sa lahat ng mga okasyong iyon. Narinig niya ang bawat masakit na komento at wala siyang sinabi kailanman bilang pagtatanggol sa akin. Vanessa, hindi mo kailanman ginusto na maging bahagi ng pamilyang ito. Ginusto mo na mawala ang pamilyang ito para makasama mo si Robert ng sarili mo lang. Abay, congratulations, mukhang makukuha mo na ang eksaktong gusto mo. Nilapitan ako ni Robert, puno ng luha ang mga mata niya. Nay, pakiusap, ibigay mo? Kung iyan ang gusto mo, Corazon, kung ganoon, sige. Pero huwag kang lalapit na umiiyak sa akin kapag napagtanto mo na nawala mo na ang nag-iisa mong anak magpakailanman. Kapag nag-iisa ka sa matandang bahay na ito, napapalibutan ng mga musty memories mo na inaalala na may pamilya ka at sinipa mo sila dahil sa hangal mong pagmamataas. Ang mga salita niya ay dinisenyo para saktan ako, para makonsensya ako, para sirain ang resolve ko. At sa isang sandali, halos nagtagumpay ang mga ito. Ang imahe ng pagiging nag-iisa sa bahay na ito nang walang pagbisita, nang walang tawag sa telepono, nang walang sino mang nangangailangan sa akin, ay nakakatakot. Ang mga salita ni Vanessa ay umalagwa sa silid kainan na parang isang sumpa na nakatutok ng direkta sa pinakamalaki kong takot, ang kalungkutan. Sa isang sandali, ang larawan na ipininta niya ay kumapit sa isip ko. Nakita ko ang sarili ko sa walang laman na bahay na ito nang walang tawa ng mga apo na hindi kailanman dumating, nang walang tawag sa telepono tuwing linggo, nang walang sino mang makaalala ng birthday ko. Ang katahimikan sa pagitan namin ay sticky at naramdaman ko na pinapanood ako ni Robert, naghihintay na masira ang resolve ko. Ngunit pagkatapos ay may something na extraordinary ang nangyari. Sa halip na makaramdam ng panik o desperasyon, naramdaman ko ang isang malalim at nagpapalaya na kapayapaan. Alam mo ba, Vanessa? Sabi ko ng dahan-dahan, sinasabayan ang bawat salita. Mas gusto kong mag-isa at payapa kaysa may kasama at napahiya. Mas gusto ko ang mga musty memories ko ng isang masayang kasal at mga taon ng tapat na trabaho kaysa mamuhay ng isang buhay ng mga bagong alaala na binuo sa kasinungalingan at kawalang galang.
Kumindat si Vanessa ng ilang beses na para bang hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Bumaba ang bibig ni Robert, dahan-dahan niyang pinoproseso na ang huli niyang emotional blackmail card ay ganap na nabigo. Bukod pa rito, patuloy ko, nararamdaman ko ang isang bagong enerhiya na dumadaloy sa akin. Hindi ako magiging kasing isa ng iniisip mo. Kahapon lang, nakatanggap ako ng tawag na nagpabago sa lahat. Pero kayong dalawa ay abala sa pagpaplano kung paano ako pahiyain ngayong gabi kaya't hindi ko na ibahagi sa inyo. Tumawag si Miguel Jenkins. Ang pangalan ay tumama sa silid-kainan na parang isang nuclear bomb. Napatigil si Robert at sa unang pagkakataon buong gabi, ganap na hindi makapagsalita si Vanessa. Si Michael ay naging boyfriend ko sa kolehiyo, ang lalaking plinano kong pakasalan bago ko makilala ang tatay ni Robert. Siya ay isang ambisyoso, matalinong lalaki na nagdesisyong lumipat sa Amerika para maghanap ng mas magagandang pagkakataon nang pinili kong manatili at magsimula ng isang pamilya. Miguel Jenkins, bulong ni Robert, nanginginig ang boses niya. Ang Miguel mula sa mga litrato, ang boyfriend mo sa kolehiyo? Tumango ako ng dahan-dahan, sinasabayan ang ekspresyon ng lubos na pagkagulat sa mga mukha nila. Ang nag-iisa. Lumabas na pagkatapos ng 40 taon ng pagtatayo ng isang engineering company sa Seattle, pagkatapos magpalaki ng 3 matagumpay na anak at mawala ng asawa 2 taon na ang nakalipas, nagdesisyon siyang hanapin ang mga luma niyang kaibigan. Nakita niya ako sa social media at nag-uusap kami sa telepono sa nakalipas na 2 linggo. Sa wakas ay natagpuan ni Vanessa ang boses niya kahit na nagtunog na sakal ito. Anong ibig mong sabihin na nag-uusap kayo? Ang mukha niya ay naging isang masakit na maberde na kulay na hindi bagay sa kanya. Ang ibig kong sabihin ay eksakto iyan. Nag-uusap kami araw-araw, inaalala ang mga lumang panahon, naghahabol sa buhay namin, ang mga natupad at hindi natupad na mga pangarap namin, at kagabi, nagbigay siya sa akin ng isang alok na nagpawala ng hininga ko. Nilapitan ako ni Robert nang may nag-aatubiling hakbang. Anong klaseng alok, Nay? Ngumiti ako sa unang pagkakataon buong gabi, isang genuine na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng puso ko. Inimbitahan niya akong manatili ng 1 buwan sa bahay niya sa Seattle. Sabi niya, gusto niyang ipakita sa akin ang Washington State, ipakilala ako sa mga anak niya, at na lagi niyang iniisip kung ano ang sana ay nangyari kung hinayaan kong nakabitin ng pangungusap, sinasabayan ng lubos na katahimikan na kumapit sa silid-kainan. Pero Nay, nauutal si Robert, hindi ka pwedeng sumama sa isang lalaking hindi mo nakita sa loob ng 40 taon. Paano kung isa siyang scammer? Paano kung nagsisinungaling siya sa'yo? Paano kung, Robert? Pinutol ko siya nang may nakakagulat na katatagan. Paano kung lumabas na siya ay isang sinungaling tulad mo? Paano kung ginamit niya ako tulad ng ginawa mo? Kahit papaano kay Michael, magiging nasa isang adventure ako. Makakakita ng mga bagong lugar at pinahahalagahan kung sino ako, hindi sa kung ano ang kaya kong ibigay sa financial. Bumagsak si Vanessa sa isang upuan. Nakatakip ang mukha niya sa mga kamay niya. Hindi ito pwedeng mangyari. Isa itong bangungot. Hindi mo pwedeng seryosohin ang pag-alis kasama ang isang estranghero. Hindi estranghero sa akin si Miguel. Alam niya ang mga pangarap ko, ang mga takot ko, ang mga pag-asa ko dahil ibinahagi namin ang mga ito noong bata pa kami. Alam niya na lagi kong gustong maglakbay, na lagi kong gustong makita ang Pacific Ocean, na lagi kong pinangarap na magsulat ng isang libro tungkol sa mga karanasan ko bilang isang mananahi. Alam mo ba kung ano ang unang sinabi niya sa akin nang tumawag siya? Sabi niya, "Corazon, sana hinabol mo ang lahat ng mga pangarap mo dahil nararapat ka sa isang extraordinary na buhay." Nagsimulang umagos ang luha sa mga pisngi ko, ngunit ito ay luha ng kagalakan, hindi kalungkutan. Kailan ang huling pagkakataon na tinanong ninyong dalawa ang tungkol sa mga pangarap ko? Kailan ang huling pagkakataon na nag-alala kayo kung masaya ako, kung may mga plano ako, kung mayroon akong anumang gustong gawin sa buhay ko? Sinubukan akong lapitan ni Robert, ngunit itinaas ko ang kamay ko para pigilan siya.
Nagpadala sa akin si Miguel ng mga litrato ng bahay niya, ng garden niya na puno ng orange at dilaw na bulaklak, ng tanawin ng dagat mula sa deck niya. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga biyahe niya sa Europa, tungkol sa mga libro na nabasa niya, tungkol sa mga hapunan na niluluto niya para sa mga kaibigan niya tuwing Biyernes. At alam mo ba kung ano pa ang sinabi niya sa akin? Itinaas ni Vanessa ang ulo niya para tingnan ako. Ang mga mata niya ay pula at puno ng hinanakit. Ano ang sinabi niya sa iyo? Sinabi niya sa akin na ang isang babae sa edad ko at sa karanasan ko ay isang kayamanan. Sabi niya, may mga kwento ka para sabihin, karunungan para ibahagi, at pagmamahal para ibigay. Sinabi niya sa akin na sinumang lalaki ay magiging maswerte na magkaroon ng kumpanya ko, ng usapan ko, ng pagmamahal ko. Pumiyok ng bahagya ang boses ko habang inaalala ko ang mga salitang iyon na nagpagaling ng mga sugat na hindi ko man lang alam na mayroon ako. Pagkatapos kong ibaba ang tawag na iyon, umupo ako sa kusina ko at umiyak ako sa loob ng isang oras. Pero hindi ako umiyak sa kalungkutan. Umiyak ako sa ginhawa. Umiyak ako dahil may nagpaalala sa akin na mas higit ako sa isang ina, mas higit sa isang tagapagtaguyod, mas higit sa isang libreng katulong. Ako ay isang babae na may sarili kong halaga. Naging maputla si Robert. Nay, pakiusap, huwag kang gumawa ng anumang mabilis na desisyon dahil sa nangyari ngayong gabi. Baka sinasabi lang ni Miguel kung ano ang gusto mong marinig. Napakatalino ng mga scammer. Tama na. Sigaw ko ng may lakas na ikinagulat maging ng sarili ko. Tama na ang pagsubok na kontrolin ang buhay ko. Tama na ang pagsasabi sa akin kung ano ang pwede o hindi ko pwedeng gawin. Sa loob ng 25 taon, namuhay ako para sa iyo. Ginawa ko ang bawat desisyon na iniisip ang kaligayahan mo, ang kinabukasan mo, ang kasiyahan mo. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, gagawa ako ng isang desisyon, iniisip ang sarili ko. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Bumagsak si Robert sa isang upuan, nakatakip ang ulo niya sa mga kamay niya, humihikbi na parang isang maliit na bata. Tiningnan ako ni Vanessa nang may halo ng galit at takot, na para bang nakakita siya ng multo. Alam mo ba kung ano pa ang sinabi ni Miguel sa akin? Patuloy ko, nararamdaman ko ang paglago ng tiwala ko sa bawat salita. Sabi niya, nagtago siya ng litrato ko nung 20 taong gulang pa lang ako. Yung suot ko ang puting damit na may pulang bulaklak na ako mismo ang gumawa. Sinabi niya sa akin na sa lahat ng mga taong ito, lalo na pagkatapos mamatay ang asawa niya, titingnan niya ang litratong iyon at magtataka kung naging masaya ako, kung nagawa kong tuparin ang mga pangarap ko. Tumingala si Robert, maga ang mga mata sa pag-iyak. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya ang totoo. Sinabi ko sa kanya na nagkaroon ako ng mga sandali ng kaligayahan, lalo na noong maliit ka pa, noong buhay pa ang tatay mo, noong akala ko nagtatayo ako ng isang bagay na maganda na tinatawag na pamilya. Pero sinabi ko rin sa kanya na napakarami kong isinakripisyo sa sarili ko sa proseso kaya't hindi ko na maalala kung sino si Corazon bago siya maging nanay ni Robert o byuda ni Charles. Tumayo si Vanessa nang biglaan na para bang natuklaw ng wasp. Kakatawa ito. Hindi ka pwedeng sumama sa lalaking yon. Ano ang sasabihin ng mga tao? Isang babae sa edad mo na humahabol sa mga romantic adventures na parang isang teenager. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata at ngumiti ng may serenity na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Vanessa, mahal ko, pagkatapos ngayong gabi, ang iniisip ng mga tao ang huling bagay na inaalala ko. Kung tutuusin, kung ang sarili kong pamilya ay kinokonsidera akong mababa at ordinaryo, ano ang halaga ng opinyon ng mga estranghero? Sa wakas ay natagpuan ni Robert ang lakas para magsalita. Nay, kung talagang gusto mong makilala si Miguel, kung talagang gusto mong maglakbay, maaari ka naming suportahan. Huwag mo lang itong gawin dahil sa galit. Huwag mong sirain ang buhay mo para lang parusahan kami. Sirain ang buhay ko? Inulit ko nang hindi makapaniwala. Robert, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ito isang desisyon na ginawa dahil sa galit. Ito ay isang desisyon para sa survival. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, may nag-aalok sa akin ng pagkakataon na maging masaya, na pahalagahan,
na mahalin kung sino ako, hindi sa kung ano ang kaya kong ibigay. Naglakad ako patungo sa bintana ng silid-kainan at tumingin sa labas sa kalsada kung saan ako nakatira sa loob ng maraming taon, kung saan ko pinalaki ang anak ko, kung saan ko inilibing ang napakaraming pangarap. Bukas, tatawagan ko si Miguel at tatanggapin ang imbitasyon niya. Bibila ako ng plane ticket, magbabalot ng suitcase ng mga pinakamahusay kong damit, at aalamin ko kung posible pa ring maging masaya sa edad na 70. Ang mga linggo pagkatapos ng hapunang iyon ay ang pinakakakaiba sa buhay ko. Sinubukan akong tawagan ni Robert araw-araw sa unang linggo, nag-iiwan ng desperadong mga mensahe sa answering machine ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa mga taon ko sa pananahi, tungkol sa mga damit pangkasal na ginawa ko, tungkol sa mga kwento na ibinahagi sa akin ng bawat kliyente. Kakaiba at kahanga-hanga ang makaramdam ng interesting ulit, ang makaramdam na may nagpapahalaga sa mga karanasan at alaala ko. Corazon, sabi niya sa akin sa isa sa mga tawag namin ng hating gabi. Iniisip kita sa loob ng 40 taon. Nang pinakasalan ko ang asawa ko, nang ipanganak ang mga anak ko, nang itinayo ko ang kumpanya ko, laging may bahagi sa akin na nagtataka kung ano ang sana ay nangyari kung naging matapang ako na tanungin ka na sumama sa akin sa Amerika. Puno ng init ang mga salita niya na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang dekada. Miguel, inisip rin kita ng maraming beses, lalo na noong mahirap ang mga bagay, noong may sakit ang tatay mo, noong nagsimula ng magkaroon ng problema si Robert. Nagtataka ako kung ano ang sana ay naging buhay ko kung sumakay ako sa eroplanong iyon kasama ka. Abay, sagot niya sa malalim na tawa na naaalala ko ng perpekto. Hindi pa huli ang lahat para alamin, hindi ba? Nakahiga ang plane ticket sa nightstand ko, totoo at tangible, na parang isang pangako ng kalayaan. Departure, March 15th. Destination, Seattle, Washington. Nagpumilit si Michael na bayaran ang ticket, ngunit tinanggihan ko ang alok niya. Ito ang desisyon ko, ang adventure ko, sabi ko sa kanya. Gusto kong bayaran ito gamit ang sarili kong pera. Ang pera na inipon ko sa loob ng maraming buwan sa pagpapakait sa sarili ko ng gamot at disenteng pagkain. Pera na ngayon ay gagamitin ko para sa isang bagay na magpapasaya sa akin sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. 3 araw bago ang biyahe ko, nagpakita si Robert sa pinto ko. Mukha siyang terrible, payat na may malalim na circles sa ilalim ng mga mata niya. Kulubot ang damit niya na para bang natulog siya roon. Nay, pakiusap, kailangan nating mag-usap, sabi niya sa sirang boses na sa kabila ng lahat ay sinira ang puso ko. Pinapasok ko siya, ngunit pinanatili ko ang emosyonal na distansya ko. Nasaan si Vanessa? Tanong ko habang gumagawa ako ng kape sa maliit kong kusina. Nasa bahay ng mga magulang niya, sagot niya. Umupo ng mabigat sa upuan ko sa kusina. Umalis siya 1 linggo na ang nakalipas. Sabi niya, hindi niya ako pwedeng makasama kung wala akong trabaho, kung hindi ko pwedeng mapanatili ang lifestyle na nararapat sa kanya. Tumawa siya ng mapait. Lumabas na ang superior niyang ina ay hindi superior kung pagdating sa pagtulong sa finansyal. Sinabihan nila siyang maghanap ng sarili niyang paraan. Naramdaman ko ang kagat ng kasiyahan na hindi partikular na noble, ngunit hindi ko mapigilan. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Desperado akong naghahanap ng trabaho. Nag-apply ako sa lahat ng dakonay, mga opisina, restaurant, tindahan, construction, kahit ano. Handa akong gawin ang kahit ano. Tumingala siya sa akin at nakita ko ang isang bagay sa mga mata niya na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Tunay na kapakumbabaan. Nagsimula rin akong magpa-therapy. Nakahanap ako ng isang community center na nag-aalok ng libreng serbisyo. Masaya akong marinig iyan, Robert, sabi ko, at sinsero ako. Iyan ay isang malaking hakbang. Tinulungan ako ng therapist na maunawaan ang maraming bagay tungkol sa sarili ko na hindi ko gustong makita. Tinulungan niya akong maunawaan na ako ay naging isang emosyonal at pinansyal na parasite, hindi lang sa iyo kundi sa lahat ng sinubukan na tulungan ako. Ang mga salita niya ay nagtunog rehearsed, na para bang pinraktis niya ang talumpating ito ng maraming beses sa harap ng salamin.
At ano ang natutunan mo ng partikular? Tanong ko, curious na makita kung nagkaroon ba talaga ng pagbabago o kung isa lang itong manipulasyon ulit. Nagbigay si Robert ng sandali para sumagot, nerbiyosong nilalaro ang tasa niya ng kape. Natutunan ko na hindi ako kailanman natutong maging responsable dahil palagi kang nandoon para iligtas ako. Hindi mo kasalanan. Mabilis niyang idinagdag nang makita niya ang ekspresyon ko. Kasalanan ko. Pero ang pattern ay naset ng napakaaga at hindi ako kailanman nag-effort na sirain ito. Tumango ako ng dahan-dahan. At si Vanessa, ano ang natutunan mo tungkol sa relasyon mo sa kanya? Na ang naramdaman ko para sa kanya ay hindi pagmamahal. Ito ay emotional na dependency. Gusto ko na demanding at critical siya dahil nagbigay ito sa akin ng dahilan para hindi lumaki, para patuloy na maging isang bata na nangangailangan ng nanay niya para iligtas siya. Tumigil siya at tiningnan ako ng direkta sa mata. Nay, alam kong hindi ko nararapat ang pagpapatawad mo. Alam kong sinira ko ang relasyon natin, pero kailangan mong malaman na sa unang pagkakataon sa buhay ko, bilang matanda, malinaw kong nakikita ang mga bagay. At ano ang eksaktong nakikita mo? Tanong ko ng maingat. Nakikita ko ang isang 70 taong gulang na babae na isinakripisyo ang buong buhay niya para sa isang anak na hindi kailanman nag-appreciate nito. Nakikita ko ang isang babae na nagtrabaho ng husto para bigyan ako ng edukasyon at mga pagkakataon na sinayang ko. Nakikita ko ang isang babae na nararapat na maging masaya, na nararapat na pahalagahan, na nararapat na habulin ang sarili niyang mga pangarap pagkatapos ng mga dekada ng paghahabol sa akin. Ang mga salita niya ay nagpakilos sa akin, ngunit nagpabantay rin sa akin. Robert, masaya akong marinig na pinag-iisipan mo ang mga bagay na ito. Pero madali lang ang salita. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng oras at patuloy na kilos. Alam ko, sabi niya, tumatango ng masigla. At hindi ako narito para hilingin sa iyo na i-cancel ang biyahe mo. Hindi ako narito para humingi ng pera o tulong. Nandito ako para sabihin sa iyo na ipapakita ko sa iyo gamit ang mga kilos na kaya kong magbago, kahit na hindi ka narito para makita ito. Ano ang ibig mong sabihin niyan? Tumayo si Robert at nagsimulang maglakad-lakad sa maliit kong kusina. Nakahanap ako ng trabaho sa isang cleaning company. Trabaho ito sa gabi at mababa ang bayad, pero tapat ito at pinapayagan akong manirahan sa isang maliit na kwarto na inupahan ko sa downtown. Nag-aaral din ako ng online classes para makakuha ng certification sa accounting. Tiningnan ko siya ng may tunay na pagkagulat. Kailan mo na idesisyon na gawin ang lahat ng ito? Nang gabing pagkatapos ng hapunan natin. Nang umuwi ako at nagsimulang sumigaw si Vanessa sa akin dahil sa pagsira ng financial situation natin. May something sa loob ko na basta na lang pumutok. Napagtanto ko na 35 taong gulang na ako at hindi ako kailanman naging responsable para sa sarili kong buhay. Hindi sa loob ng isang araw. Umupo siya ulit at hinawakan ang mga kamay ko. Nay, gusto kong pumunta ka sa Seattle. Gusto kong makilala mo si Miguel, makita ang karagatan, isulat ang librong iyon na lagi mong gustong isulat. Gusto kong maging masaya ka, kahit na nangangahulugan ito na hindi na ako bahagi ng buhay mo. Sa unang pagkakataon mula noong gabi ng hapunan, naramdaman ko na nakikipag-usap ako sa tunay kong anak, hindi ang manipulative, dependent version na nakilala ko sa loob ng maraming taon. Robert, palagi kang magiging bahagi ng buhay ko. Ikaw ang anak ko at palagi kang magiging, pero kailangan mong maunawaan na hindi pwedeng manatiling pareho ang relasyon natin. Lubos kong nauunawaan, sabi niya ng matatag. At gusto kong malaman mo na magtatrabaho ako sa pagiging uri ng anak na maipagmamalaki mo, kahit na tumagal pa ito ng mga taon, kahit na huli na para ayusin ang relasyon natin. Umupo kami ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Bawat isa ay nalulunod sa sarili naming pag-iisip. Sa wakas, nagsalita ulit si Robert. Kwentuhan mo ako tungkol kay Miguel. Ano ang hitsura niya noong bata ka? Isang hindi sinasadyang ngiti ang kumalat sa mukha ko. Siya ay brilliant, ambisyoso, banayad.
Mayroon siyang paraan ng pagpaparamdam sa akin na ako ang pinaka-interesanting babae sa mundo. Kapag nag-uusap kami, nakatutok siya ng buo sa akin, na para bang ang mga salita ko ang pinakamahalagang bagay na narinig niya kailanman. Bakit hindi ka sumama sa kanya nang lumipat siya sa Amerika? Dahil natatakot ako, inamin ko. Natatakot na iwan ang lahat ng alam ko, natatakot na mabigo, natatakot na hindi ako sapat para sa kanya. At pagkatapos ay nakilala ko ang tatay mo at kinakatawan niya ang seguridad, katatagan, isang predictable na buhay. Tumigil ako. Hindi ko pinagsisisihan ang pagpili sa tatay mo. Siya ay isang mabuting lalaki at nagkaroon kami ng magagandang sandali. Pero ngayon, mayroon akong pangalawang pagkakataon para alamin kung ano ang sana ay nangyari kung naging mas matapang ako. Tumango si Robert ng dahan-dahan. Sa tingin mo ba talagang inisip ka ni Miguel sa lahat ng mga taong ito? O sa tingin mo inidealize lang niya ang nakaraan? Ang tanong ni Robert ay nagpaisip sa akin ng malalim. Alam mo, Robert, tinanong ko ang sarili ko ng parehong tanong gabi-gabi mula nang makipag-ugnayan sa akin si Miguel. Totoo ba ang nararamdaman niya? O kami lang ay dalawang matandang tao na ini-idealize ang pag-ibig noong kabataan? Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Pinapanood ang garden kung saan nagtanim ako ng mga rosas, maraming taon na ang nakalipas. Pero pagkatapos ay napagtanto ko na hindi ito mahalaga. Anong ibig mong sabihin na hindi ito mahalaga? Tanong ni Robert na genuine, na curious. Hindi mahalaga kung ang nararamdaman namin ay nostalgia, idealization o tunay na pag-ibig. Ang mahalaga ay sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, nakakaramdam ako ng buhay. Nakakaramdam ako ng valuable. Nakakaramdam ako na parang isang babae na nararapat na ligawan, hangaan, respetuhin. Lumingon ako para tingnan siya. Kailan ang huling pagkakataon na naramdaman ko yan? Kailan ang huling pagkakataon na may nagparamdam sa akin na espesyal dahil lang ako ay ako? Ibinaba ni Robert ang ulo niya, nahihiya. Hindi ko kailanman ipinaramdam yan sa'yo, hindi ba? Lagi kitang took for granted. Isang bagay na laging magagamit, kahit gaano pa kita tratuhing masama. Eksakto. At hindi lang ikaw, Robert, ang tatay mo rin. Patungo sa huli ng kasal namin, nagsimula siyang makita lang ako bilang ang babaeng nagluto, naglinis, at nag-alaga sa kanya noong may sakit siya. Tumigil ako sa pagiging korazon at naging asawa lang ni Charles, at pagkatapos ay nanay lang ni Robert. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ko. Si Miguel ang tumatawag sa oras na napagkasunduan namin tulad ng dati. Tiningnan ko si Robert na tumango na nagpapahiwatig na dapat akong sumagot. "Hello, beautiful," sabi ng boses ni Miguel sa telepono. At agad kong naramdaman ang pamilyar na init na kumakalat sa dibdib ko. "Kumusta ang araw mo?" "Interesante," sagot ko, nakangiti sa kabila ng tensyon. "Nandito ang anak ko, si Robert. Gusto mo bang mag-hello kay Miguel?" Napatigil si Robert sandali, ngunit pagkatapos ay dahan-dahang tumango. Nilagay ko ang telepono sa speaker. "Michael, gusto kong makilala mo si Robert, ang anak ko." "Robert, ito si Michael Jenkins." "Hello, Robert." "Opo, medyo komplikado, pero nagsisimula akong maunawaan na ang nanay ko ay nararapat na maging masaya kahit na nangangahulugan ito ng malaking pagbabago sa buhay namin." Iyan ay isang napaka-mature na sagot ni Michael nang may pag-apruba. "May sasabihin ako sa iyo, Robert. Mayroon akong 3 anak, lahat ay matatanda na, at inabot sila ng mga taon para maunawaan na ang mga magulang nila ay complete people na may sarili nilang mga pangangailangan at pagnanasa, hindi lang mga walang hanggang tagapagbigay ng suporta at mga resources." Tiningnan ako ni Robert nang nagulat. Malinaw na hindi niya inaasahan na magiging napakadirekta ngunit napakaunawain si Michael sa parehong oras. "Mr. Jenkins," patuloy ni Robert, "maaari ko po bang itanong kung ano ang mga intensyon ninyo sa nanay ko?" Tumawa ng mahina si Michael. "Iyan ay isang makatarungang tanong. Ang mga intensyon ko ay makilala ang babaeng naging ang batang babae na minahal ko 40 taon na ang nakalipas. Ang mga intensyon ko ay ipakita sa kanya ang magagandang lugar, ipakilala siya sa mga anak ko, magluto para sa kanya,
pakinggan ang mga kwento niya, at marahil kung pareho kaming magdesisyon na gusto naming magtayo ng isang malalim na pagkakaibigan o isang bagay na higit pa. At kung hindi maging ayon sa inaasahan ninyo ang mga bagay, tanong ni Robert, kung ganoon, nagkaroon kami ng isang magandang adventure. Natapos namin ang isang kabanata na naiwan na bukas sa loob ng mga dekada. At ang nanay mo ay nagkaroon ng isang karapat-dapat na bakasyon sa Washington. Walang pressure, Robert. Walang unrealistic expectations. 2 matatandang tao lang ang nagbibigay sa sarili ng pagkakataon para muling matuklasan ang kagalakan. Kita sa mukha ni Robert ang labis na relief. Salamat po sa pagiging tapat, sir. Tawagin mo akong Michael, pakiusap. At ngayon, kung papayagan mo ako, gusto kong makipag-usap sa nanay mo ng kaming 2 lang sandali. Tumango si Robert at naglakad patungo sa sala. Binibigyan ako ng pribasya para sa tawag ko sa telepono. Kumusta ang pakiramdam mo pagkatapos makipag-usap sa kanya? Tanong ko kay Michael nang kami lang ang nag-uusap. Mabuti ang pakiramdam ko. Mukhang isa siyang kabataang lalaki na dumadaan sa isang sandali ng paglago. Iyan ay nagsasalita ng mabuti tungkol sa kung paano mo siya pinalaki, Corazon. Ang mga bata na hindi kailanman humaharap sa mga paghihirap ay hindi kailanman natutong maging resilient. Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng katiyakan ng higit pa sa inaasahan ko. Michael, sigurado ka ba na gusto mong isali ang sarili mo sa mapayapa mong buhay kasama ang isang babae na may napakaraming family drama? Corazon, mahal ko, lahat tayo ay may family drama sa edad natin. Ang isa sa mga anak ko ay naghiwalay noong nakaraang taon at lumipat ulit sa bahay ko kasama ang 2 niyang maliliit na anak. Ang anak kong babae ay may midlife crisis at tumatawag na umiiyak tuwing Martes. Ang bunso kong anak ay nakikipaglaban sa video game addiction na nakakaapekto sa kasal niya. Tumawa siya ng mahina. Ang family drama ay bahagi ng buhay. Ang pagkakaiba ay kung paano natin ito hinaharap at kung paano mo ito hinaharap nang may malinaw na mga boundaries at nang may matatag na pagmamahal at sa laging pag-alala na ang mga anak mo ay matatanda na responsable para sa sarili nilang mga desisyon at kahihinatnan. Iyan ay isang bagay na mukhang natutunan mo ring gawin. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Michael, nagpatuloy kami ni Robert sa pag-uusap hanggang gabi. Sinabi niya sa akin ang higit pang mga detalye tungkol sa therapy niya, tungkol sa kung paano siya natututo na tukuyin ang mga behavioral patterns na inulit niya sa loob ng maraming taon nang hindi niya napagtatanto. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap tanggapin sa therapy? Tanong niya sa akin habang umiinom kami ng pangalawang tasa ng kape. Ano? Na hindi lang ito dahil tamad ako o hindi pa matanda. Ito ay dahil nagkaroon ako ng emosyonal na addiction sa pagliligtas. Tuwing may naglutas ng problema para sa akin, tuwing binibigyan ako ng pera o inilalabas sa isang mahirap na sitwasyon, nakakaramdam ako ng isang uri ng euphoric relief. Ito ay parang isang gamot. Tumama ng husto ang mga salita niya sa akin. At paano mo dapat sirain ang addiction na iyon? Sa pagharap sa mga kahihinatnan ng mga kilos ko nang walang paghahanap ng pagliligtas. Nang nawala ko ang huli kong trabaho, ang una kong instinct ay tumakbo sa iyo na may malungkot na kwento. Pero sa pagkakataong ito, sa halip, natulog ako sa kotse ko sa loob ng 3 araw hanggang sa nakuha ko ang cleaning job. Natulog ka sa kotse mo? Tanong ko nang may automatikong pag-aalala ng ina. Oo, at ito ay isa sa pinakamahalagang karanasan ng buhay ko. Sa unang pagkakataon, tunay kong naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng walang safety net. Kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng tunay na kahihinatnan ang mga kilos ko. Sumandal siya. Nay, sa loob ng 3 gabing iyon, napakarami kong inisip tungkol sa iyo. Naisip ko ang lahat ng mga beses na kailangan mong pumili sa pagitan ng mga pangangailangan mo at akin at lagi mong pinili ang akin. Iyan ang ginagawa ng mga ina, Robert. Huwag nay. Iyan ang ginagawa ng mga ina na hindi natutong maglagay ng malusog na mga boundaries. At iyan ang ginagawa ng mga bata na hindi kailanman natutong maging responsableng matatanda.
Sumandal siya pasulong. Tinulungan ako ng therapist na maunawaan na sa patuloy mong pagliligtas sa akin, hindi mo sinasadyang pinagkakaitan ako ng pagkakataong lumaki. Ang mga salita niya ay sumakit sa akin, ngunit pinalaya rin nila ako. Sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng pagkakasala tuwing isinasaalang-alang kong magsabi ng hindi kay Robert. Tuwing naisip kong unahin ang mga pangangailangan ko. Ngayon ay naunawaan ko na ang kabutihang loob ko ay talagang isang paraan ng pagkontrol sa kanya, ng pagpapanatili sa kanya na umaasa sa akin. Kaya ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko ng mahina. Ngayon, patutunayan ko muna sa sarili ko at pagkatapos ay sa iyo na kaya kong maging isang responsableng matanda. Babayaran ko ang sarili kong mga bill, gagawa ako ng sarili kong mga desisyon. Haharapin ko ang sarili kong mga problema. At kapag bumalik ka mula sa Seattle, kung magdesisyon kang bumalik, magiging isang anak ako na maipagmamalaki mo. At kung magdesisyon akong manatili sa Seattle. Ngumiti si Robert at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang tunay na kagalakan sa ngiti niya sa halip na manipulasyon. Kung ganon, magiging masaya ako para sa iyo. Bibisitahin kita kapag kaya ko. Tatawagan kita bawat linggo at mamumuhay ako ng sarili kong buhay. Alam ko na sa wakas ay nabubuhay ang nanay ko nang sa kanya. Ang araw ng pag-alis ko ay sumikat ng may malinaw na langit at isang banayad na simoy ng hangin na mukhang bumubulong ng mga pangako ng mga adventures na darating. Maagang dumating si Robert para ihatid ako sa paliparan at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, walang tensyon sa pagitan namin. Nagdala siya ng bulaklak, isang maliit na bouquet ng puting daisies na alam kong paborito ko, at isang selyadong sulat. "Huwag mong buksan hanggang nasa eroplano ka na," sabi niya nang may mahiyain na ngiti. Ito ay isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo, pero mas madali para sa akin na isulat kaysa sabihin. Habang nagmamaneho patungo sa paliparan, nag-usap kami tungkol sa pang-araw-araw na mga bagay, ang panahon, ang balita, ang mga plano niya para sa linggo. Ito ay isang normal na pag-uusap sa pagitan ng isang ina at anak, isang bagay na hindi namin nagkaroon sa loob ng maraming taon. Walang mga pakiusap, walang drama, walang pagkakasala, isang tahimik lang na pag-uusap sa pagitan ng dalawang matatanda na nagmamahalan ngunit sa wakas ay nauunawaan ang malusog na mga boundaries. "Nay," sabi niya nang dumating kami sa paliparan, "gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari sa Seattle, ito ay sulit na." "Anong ibig mong sabihin? Ang makita ka na ganito, excited, kinakabahan, masaya, hindi kita nakitang sumikat ng ganito sa loob ng maraming taon." Tinulungan niya akong kunin ang suitcase ko mula sa kotse. Isang suitcase na maingat kong binalot ng mga pinakamahusay kong damit, kasama ang isang bagong coral pink na binili ko lalo na para sa biyaheng ito. Sa paliparan, inhatid ako ni Robert sa security gate. Nang dumating ang oras para magpaalam, niyakap namin ang isa't isa nang may intensity na hindi namin ibinahagi mula noong maliit pa siya. "Mahal kita, Nay," bulong niya sa tainga ko. "Magsaya ka, umibig ka, maging masaya ka. Nararapat ka rito ng higit sa sino man sa mundo. Mahal din kita, anak, at ipinagmamalaki ko ang lalaking nagiging ikaw." Nang nasa eroplano na, binuksan ko ang sulat ni Robert nang nanginginig ang mga kamay. Ang sulat kamay niya, na laging messy, ay mukhang mas mature, mas maingat. "Nay," nagsimula ito. "Sa mga nakalipas na araw na ito, inisip ko ang lahat ng mga beses na naging bayani ka nang hindi ko napapansin. Nang nagtrabaho ka ng double shift para bayaran ang mga school books ko, nang ipinagbili mo ang bago mong sewing machine para bilhan ako ng bicycle, nang nagpanggap ka na hindi gutom para makakain ako ng higit pa. Nang nagpuyat ka sa pag-aalaga sa akin noong may sakit ako. Lahat ng mga sandaling iyon ng tahimik na pagmamahal na took for granted ko. Ngayon naiintindihan ko na ang pagiging isang ina ay hindi nangangahulugan ng pagsasakripisyo sa sarili hanggang sa mawala ka. Ito ay nangangahulugan ng pagmamahal ng sapat para magturo ng independence. Ito ay nangangahulugan ng pagiging matapang ng sapat para magpabitaw kapag oras na.
Salamat sa wakas sa pagmamahal sa akin nang sapat para hayaan akong lumaki. Lumipad ka ng mataas, Nay, literal at figuratively. Nang may buong pagmamahal at respeto, Robert P.S. Suwerteng tao si Michael na makikilala ang pinaka-extraordinary na babae sa mundo. Umagos ang luha sa mga pisngi ko habang ibinalik ko ang sulat sa purse ko. Sa bintana ng eroplano, nakita ko ang mga ulap na umaabot sa infinity. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, naramdaman ko na ang kinabukasan ko ay kasing infinite rin. Naghihintay sa akin si Michael sa paliparan ng Seattle na may bouquet ng dilaw na rosas at isang ngiti na nakilala ko agad, kahit na mayroon siyang mas maraming kulubot at ganap na puti ang buhok niya. Nang makita niya ako, lumiwanag ang mukha niya ng may parehong kagalakan na naaalala ko mula sa mga araw namin sa kolehiyo. "Corazon," sabi niya nang yakapin namin ang isa't isa, "mas maganda ka pa kaysa sa naaalala ko." Ang mga araw na sumunod ay parang nakatira sa isang panaginip. Dinala ako ni Michael para makita ang Pacific Coast, kung saan sa unang pagkakataon sa buhay ko ay nakita ko ang karagatan na umaabot sa horizon. Ipinakilala niya ako sa mga anak niya na tinanggap ako ng may tunay na init na nagpakilos sa akin ng malalim. Ang bunsong anak niyang babae na si Carmen ay nagsabi, "Hindi ngumiti ng ganito si Dad mula nang mamatay si Mom. Salamat sa pagdadala ulit ng kagalakan niya." Nagluto si Michael para sa akin gabi-gabi ng masasarap na hapunan na sinabayan namin sa deck niya habang pinapanood ang paglubog ng araw. "Hindi ako isang nagretirong engineer," sabi niya sa akin. "Ako lang si Michael, ang lalaking umibig sa isang brilliant na babae 40 taon na ang nakalipas at hindi kailanman nakalimutan siya." Ang mga salita niya ay dumiretso sa puso ko dahil ipinahayag nila ang eksaktong naramdaman ko sa kanya. Hindi ako ang nagpapakasakit na nanay ni Robert. Hindi ako ang byuda ni Charles. Hindi ako ang pagod na mananahi. Ako lang si Corazon, isang babae na may mga kwentong sasabihin, mga pangarap na hahabulin at pagmamahal na ibibigay. Sa huli ng buwan ko sa Seattle, nagbigay sa akin si Michael ng isang proposisyon na nagpabago sa pananaw ko sa kung ano ang posible sa edad na 70. "Corazon, ayoko na matapos ito. Alam kong baliw ito. Alam kong nagkakakilala lang ulit tayo pagkatapos ng napakaraming taon, pero gusto kong isaalang-alang mo ang paglipat sa Seattle. Hindi para magpakasalagad, hindi para manirahan ng magkasama kung ayaw mo, kundi para bigyan kami ng pagkakataong magtayo ng isang magandang bagay sa yugtong ito ng buhay namin." Ang una kong instinct ay isipin ang lahat ng mga dahilan kung bakit imposible ito. Ang bahay ko, ang ilan kong kaibigan, ang buhay ko sa bayan ko. Pero pagkatapos ay naisip ko si Robert, ang sulat niya, ang mga salita niya tungkol sa paglipad ng mataas. Naisip ko si Vanessa, na marahil ay hindi kailanman tunay na nirespeto ako. Naisip ko ang lahat ng mga taon na namuhay ako para sa iba, inilalagay ang sarili kong mga pangarap sa hold. Paano kung hindi maging maayos ang mga bagay? Tanong ko. Kung ganoon, nagkaroon tayo ng isang magandang adventure. Pero Corazon, paano kung maging maayos sila? Paano kung pagkatapos ng isang buhay ng pag-uuna sa iba, sa wakas ay may pagkakataon ka na maging ganap na masaya? Nang gabing iyon, tinawagan ko si Robert para sabihin sa kanya ang tungkol sa proposisyon ni Michael. Ang sagot niya ay nagulat sa akin at nagpuno sa akin ng pagmamalaki. "Nay, masaya ka ba sa kanya? Mas masaya kaysa sa naging ako sa loob ng ilang dekada. Mabuti ang pagtrato niya sa akin, nire-respeto niya ako, pinaparamdam niya sa akin na valuable ako araw-araw. Kung ganon, manatili ka. Itayo mo ang buhay na nararapat sa iyo. Magiging fine ako. Sa katunayan, magiging mas mahusay ako na alam kong sa wakas ay nabubuhay ka na para sa sarili mo." 6 na buwan na ang nakalipas. Inilalagay ko ang pinakamamahal kong mga pag-aari sa luma kong bahay, naghahanda na lumipat sa Seattle ng permanente. Tinulungan ako ni Robert sa buong proseso, nagpapakita ng isang maturity at responsibilidad na nagpuno sa akin ng pag-asa para sa kinabukasan niya. "Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic na bahagi ng lahat ng ito?" sabi niya sa akin habang inilalagay namin sa kahon ang mga litrato ng pamilya. "Ano?"
na sa pagpapalaya sa iyo, nararamdaman ko na sa wakas ay nabawi kita. Hindi bilang ang nanay na patuloy na nagliligtas sa akin, kundi bilang ang extraordinary na babae na palagi kang, pero hindi ko kailanman sinubukan na tunay na makilala. Habang sinusulat ko ang kwentong ito mula sa deck ni Michael, pinapanood ang Pacific Ocean at naghihintay sa kanya na bumalik mula sa pamilihan kung saan siya nagpunta para bumili ng mga sangkap para sa hapunan na lulutuin namin ng magkasama. Pinag-iisipan ko ang lahat ng nagbago. Matagumpay na itinatayo ni Robert ang sarili niyang buhay. Nagkaroon siya ng promotion sa trabaho niya. Lumipat siya sa isang mas mahusay na apartment at nakikipag-date sa isang babae na hinihamon siya na maging isang mas mahusay na tao sa halip na i-enable ang dependency niya. Si Vanessa, sinabi niya sa akin, ay nagpakasal sa isang mas matandang lalaki na kayang panatilihin ang lifestyle niya na marahil ay ang pinakamahusay para sa lahat. At ako, sa wakas ay natutunan ko na hindi kailanman huli na ang lahat para maging masaya. Natutunan ko na ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi ang pundasyon para makapagbigay ng pagmamahal sa iba sa isang malusog na paraan. Natutunan ko na ang isang 70 taong gulang na babae ay pwedeng magkaroon ng mga adventures, pwedeng umibig, pwedeng magsimula ulit. Ikinasal kami ni Michael noong nakaraang buwan sa isang maliit na seremonya sa tabing dagat kasama ang mga anak niya at si Robert bilang mga saksi. Umiyak si Robert sa buong seremonya, pero ito ay luha ng kagalakan. Ang gabi ng hiya at katotohanan ay nagdala ng liwanag. Sa wakas, nahanap ko ang sarili kong kalayaan. Ang kasal ni Robert kay Vanessa ay sira na, pero ang relasyon ko sa anak ko ay gumagaling. 30 araw ang ibinigay ko sa kanila. 30 araw para makita ang realidad. Ang tawag ni Miguel ay sign. Isang second chance sa buhay na pinangarap ko noon pa. Aalis na ako. Lalakbayin ko ang Pacific Ocean. Hahabulin ko ang mga pangarap ko. Hindi ako nag-iiwan ng anak. Itinitigil ko lang ang pagiging kaso niya. Hindi ako safety net. Ang dangal ko, nabawi ko na. Ito ang simula ko. Huwag kang matakot. Hindi kailanman huli ang lahat para sumikat. Magsaya ka, umibig ka, maging masaya ka, nararapat ka rito ng higit sa sino man sa mundo. Mahal din kita, anak, at ipinagmamalaki ko ang lalaking nagiging ikaw. Nang nasa eroplano na, binuksan ko ang sulat ni Robert nang nanginginig ang mga kamay. Ang sulat kamay niya, na laging messy, ay mukhang mas mature, mas maingat. Nay, nagsimula ito. Sa mga nakalipas na araw na ito, inisip ko ang lahat ng mga beses na naging bayani ka nang hindi ko napapansin. Nang nagtrabaho ka ng double shift para bayaran ang mga school books ko, nang ipinagbili mo ang bago mong sewing machine para bilhan ako ng bicycle, nang nagpanggap ka na hindi gutom para makakain ako ng higit pa. Nang nagpuyat ka sa pag-aalaga sa akin noong may sakit ako. Lahat ng mga sandaling iyon ng tahimik na pagmamahal na took for granted ko. Ngayon naiintindihan ko na ang pagiging isang ina ay hindi nangangahulugan ng pagsasakripisyo sa sarili hanggang sa mawala ka. Ito ay nangangahulugan ng pagmamahal ng sapat para magturo ng independence. Ito ay nangangahulugan ng pagiging matapang ng sapat para magpabitaw kapag oras na. Salamat sa wakas sa pagmamahal sa akin ng sapat para hayaan akong lumaki. Lumipad ka ng mataas, Nay, literal at figuratively. Nang may buong pagmamahal at respeto, Robert P.S. Swerteng tao si Michael na makikilala ang pinaka-extraordinary na babae sa mundo. Umagos ang luha sa mga pisngi ko habang ibinalik ko ang sulat sa purse ko. Sa bintana ng eroplano, nakita ko ang mga ulap na umaabot sa infinity. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, naramdaman ko na ang kinabukasan ko ay kasing infinite rin. Naghihintay sa akin si Michael sa paliparan ng Seattle na may bouquet ng dilaw na rosas at isang ngiti na nakilala ko agad, kahit na mayroon siyang mas maraming kulubot at ganap na puti ang buhok niya. Nang makita niya ako, lumiwanag ang mukha niya nang may parehong kagalakan na naaalala ko mula sa mga araw namin sa kolehiyo. "Corazon!"
Sabi niya nang yakapin namin ang isa't isa, "Mas maganda ka pa kaysa sa naaalala ko." Ang mga araw na sumunod ay parang nakatira sa isang panaginip. Dinala ako ni Michael para makita ang Pacific Coast kung saan sa unang pagkakataon sa buhay ko ay nakita ko ang karagatan na umaabot sa horizon. Ipinakilala niya ako sa mga anak niya na tinanggap ako ng may tunay na init na nagpakilos sa akin ng malalim. Ang bunsong anak niyang babae na si Carmen ay nagsabi, "Hindi ngumiti ng ganito si Dad mula nang mamatay si Mom. Salamat sa pagdadala ulit ng kagalakan niya." Nagluto si Michael para sa akin gabi-gabi ng masasarap na hapunan na sinabayan namin sa deck niya habang pinapanood ang paglubog ng araw. "Hindi ako isang nagretirong engineer," sabi niya sa akin. "Ako lang si Michael, ang lalaking umibig sa isang brilliant na babae 40 taon na ang nakalipas at hindi kailanman nakalimutan siya." Ang mga salita niya ay dumiretso sa puso ko dahil ipinahayag nila ang eksaktong naramdaman ko sa kanya. Hindi ako ang nagpapakasakit na nanay ni Robert. Hindi ako ang byuda ni Charles. Hindi ako ang pagod na mananahi. Ako lang si Corazon, isang babae na may mga kwentong sasabihin, mga pangarap na hahabulin at pagmamahal na ibibigay. Sa huli ng buwan ko sa Seattle, nagbigay sa akin si Michael ng isang proposisyon na nagpabago sa pananaw ko sa kung ano ang posible sa edad na 70. "Corazon, ayoko na matapos ito. Alam kong baliw ito. Alam kong nagkakakilala lang ulit tayo pagkatapos ng napakaraming taon, pero gusto kong isaalang-alang mo ang paglipat sa Seattle. Hindi para magpakasal agad, hindi para manirahan ng magkasama kung ayaw mo, kundi para bigyan kami ng pagkakataong magtayo ng isang magandang bagay sa yugtong ito ng buhay namin." Ang una kong instinct ay isipin ang lahat ng mga dahilan kung bakit imposible ito. Ang bahay ko, ang ilan kong kaibigan, ang buhay ko sa bayan ko. Pero pagkatapos ay naisip ko si Robert, ang sulat niya, ang mga salita niya tungkol sa paglipad ng mataas. Naisip ko si Vanessa na marahil ay hindi kailanman tunay na nirespeto ako. Naisip ko ang lahat ng mga taon na namuhay ako para sa iba, inilalagay ang sarili kong mga pangarap sa hold. Paano kung hindi maging maayos ang mga bagay? Tanong ko. Kung ganoon, nagkaroon tayo ng isang magandang adventure. Pero Corazon, paano kung maging maayos sila? Paano kung pagkatapos ng isang buhay ng pag-uuna sa iba, sa wakas ay may pagkakataon ka na maging ganap na masaya? Nang gabing iyon, tinawagan ko si Robert para sabihin sa kanya ang tungkol sa proposisyon ni Michael. Ang sagot niya ay nagulat sa akin at nagpuno sa akin ng pagmamalaki. "Nay, masaya ka ba sa kanya?" "Mas masaya kaysa sa naging ako sa loob ng ilang dekada. Mabuti ang pagtrato niya sa akin. Nirerespeto niya ako. Pinaparamdam niya sa akin na valuable ako araw-araw. Kung ganoon, manatili ka. Itayo mo ang buhay na nararapat sa iyo. Magiging fine ako. Sa katunayan, magiging mas mahusay ako na alam kong sa wakas ay nabubuhay ka na para sa sarili mo." 6 na buwan na ang nakalipas. Inilalagay ko ang pinakamamahal kong mga pag-aari sa luma kong bahay. Naghahanda na lumipat sa Seattle ng permanente. Tinulungan ako ni Robert sa buong proseso. Nagpapakita ng isang maturity at responsibilidad na nagpuno sa akin ng pag-asa para sa kinabukasan niya. "Alam mo ba kung ano ang pinaka-ironic na bahagi ng lahat ng ito?" sabi niya sa akin habang inilalagay namin sa kahon ang mga litrato ng pamilya. "Ano?" "Na sa pagpapalaya sa iyo, nararamdaman ko na sa wakas ay nabawi kita. Hindi bilang ang nanay na patuloy na nagliligtas sa akin, kundi bilang ang extraordinary na babae na palagi kang. Pero hindi ko kailanman sinubukan na tunay na makilala." Habang sinusulat ko ang kwentong ito mula sa deck ni Michael, pinapanood ang Pacific Ocean at naghihintay sa kanya na bumalik mula sa pamilihan kung saan siya nagpunta para bumili ng mga sangkap para sa hapunan na lulutuin namin ng magkasama. Pinag-iisipan ko ang lahat ng nagbago. Matagumpay na itinatayo ni Robert ang sarili niyang buhay. Nagkaroon siya ng promotion sa trabaho niya. Lumipat siya sa isang mas mahusay na apartment at nakikipag-date sa isang babae na hinihamon siya na maging isang mas mahusay na tao sa halip na i-enable ang dependency niya.
Si Vanessa, sinabi niya sa akin, ay nagpakasal sa isang mas matandang lalaki na kayang panatilihin ang lifestyle niya, na marahil ay ang pinakamahusay para sa lahat. At ako, sa wakas ay natutunan ko na hindi kailanman huli na ang lahat para maging masaya. Natutunan ko na ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi ang pundasyon para makapagbigay ng pagmamahal sa iba sa isang malusog na paraan. Natutunan ko na ang isang 70 taong gulang na babae ay pwedeng magkaroon ng mga adventures, pwedeng umibig, pwedeng magsimula ulit. Ikinasal kami ni Michael noong nakaraang buwan sa isang maliit na seremonya sa tabing dagat kasama ang mga anak niya at si Robert bilang mga saksi. Umiyak si Robert sa buong seremonya pero ito ay luha ng kagalakan. Ang gabi ng hiya at katotohanan ay nagdala ng liwanag. Sa wakas, nahanap ko ang sarili kong kalayaan. Ang kasal ni Robert kay Vanessa ay sira na. Pero ang relasyon ko sa anak ko ay gumagaling. 30 araw ang ibinigay ko sa kanila. 30 araw para makita ang realidad. Ang tawag ni Miguel ay sign. Isang second chance sa buhay na pinangarap ko noon pa. Aalis na ako. Lalakbayin ko ang Pacific Ocean. Hahabulin ko ang mga pangarap ko. Hindi ako nagiiwan ng anak. Itinitigil ko lang ang pagiging kaso niya. Hindi ako safety net. Ang dangal ko, nabawi ko na. Ito ang simula ko. Huwag kang matakot. Hindi kailanman huli ang lahat para sumikat.